Ayan. So, tanungin ko po muna yung mga kabataan. Naranasan na ba ninyong magdahilan kapag may nag-uutos sa inyo? Yes. Madalas daw. Madalas. So, to be fair, hindi lang naman yung mga kabataan yung nagdadahilan pag kami inuutos. Pati naman may edad na, ganun din. Nagdadahilan din. Diba? Hindi lang sa kabataan yun. Makasabihin ng kabataan, napaka-unfair naman. Puro na lang kami. Hindi, kahit yung mga may edad na, nagdadahilan din yan. May kanya-kanya rin dahilan. Marami yung kapag inuutusan, nagiging paniki, di ba? Sabi niya, ba't ako? Ba't di siya? Kaya, nagiging paniki. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon sa Exodus, tungkol sa iniuutos ng Diyos kay Moses at sa mga dahilan niya upang huwag sundin ang ipinag-uutos sa kanya. So, alam ko po, maraming makaka-relate dito. Alam naman po natin na si Moises ang ginamit ng Diyos upang ilabas yung kanyang mga minamahal na mamamayan ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Moses ang namuno sa mga Israelita papunta sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. But Moses is not very eager to accept the call of God. Hindi siya kagaya ni Maria na noong ipinaalam ni Gabriel na siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ni Jesus, ang sagot niya, Lucas 1:38. Ayan. Ano ang sagot ni Maria? Sabi niya, ako'y lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. So makikita natin yung pagkakaiba ni Moises at ni Maria. Si Maria kaagad, tinanggap niya yung inuutos sa kanya. Pero si Moses, marami siyang objections doon sa mga iniutos sa kanya ng Panginoon. Mamaya po pag-aaralan natin yon isa-isa. Yung mga dahilan niya, yung mga ginawa niyang dahilan kung bakit ayaw niyang sumunod. So bago po yon, sabi ko nga kanina, para itong telenovela, so babalikan muna natin yung eksena ng isang linggo. So balikan po natin sa Exodus chapter 3. So sabi po doon, habang si Moses ay nagpapastol ng mga tupa, sa gilid ng bundok ng Horeb, nakita niya ang isang mababang puno na nagliliyab. Nagliliyab yung mababang puno, pero hindi nasusunog. Nagtaka siya kung bakit kaya gano'n, naglalagablab yung puno, pero bakit di yun nasusunog. Kaya gawa ng nagtaka, so nilapitan niya ngayon. Sabi niya, tingnan ko nga, bakit kaya? Pero nakita siya ng Panginoon, na papalapit na si Moises, kaya sabi niya, Moises, Moises, huwag ka nang lumapit. Alisin mo ang sandalyas mo dahil banal ang kinatatayuan mo. So tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan. So ibig sabihin, kilalang-kilala siya ng Panginoon. So para po tayo rin, kilalang-kilala tayo ng Diyos. Alam niyang Diyos yung ating mga pangalan. Hindi nga lang pangalan natin eh. Lahat sa buhay natin alam ng Diyos. Sabi ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang kinatatayuan mo. Bakit po kaya sinabing banal yung kinatatayuan ni Moises? Banal kaya yung lupa? Lupa ba banal? Banal na bundok. Naririnig ko sa kanila yun banal na bundok. Pupunta tayo sa banal na bundok. So bakit kaya tinawag ng Panginoon na banal yung kinatatayuan ni Moises? Kasi po kung saan naroon ang Panginoon, nagiging banal ang lugar na yon. Ang lugar kung saan mo na-encounter ang Diyos, yun ay banal na lugar. So bakit kinatagpo ng Diyos si Moises? So mababasa po natin sa verse 7 and 9. Ayan. Exodus 3, verse 7 and 9.
Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto, narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga pagdurusa. Kaya bumaba ako upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at mga Hebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Sabi po diyan, ang aking mga mamamayan. Nakita daw ng Diyos yung paghihirap ng kanyang mga mamayan. So ang tawag po ng Diyos sa mga Israelita ay kanyang mga mamamayan. Dahil sila po yung pinangakuan ng Diyos. Pero nung panahon po na yon na pinangakuan sila ng Diyos, sila po ay alipin ng mga Egyptians. So nakikita pala ng Diyos yung kanilang paghihirap. Naririnig yung kanilang mga pagdaing. Nakikita ng Diyos yung mga pagluha nila. Kaya bumaba siya upang iligtas sila, dalhin sa isang magandang lugar gaya ng kanyang pangako sa kanila. At may gusto siyang ibigay na misyon kay Moises. So sa verse 10 po. Kaya ipinadala kita sa Paraon upang palayain ang aking mga mamamayang Israelita sa Ehipto. So yun ang misyon ni Moises, para palayain. So shock si Moises noon. Biro nyo, siya pala gagamitin. So gusto ng Diyos na pamunuan ni Moises yung mga Israelita. Gusto ng Diyos na hanguin ang mga Israelita sa pagiging alipin ng Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Alam ni Moises kung gaano ka-powerful ang Egypt. At ang mga mamamayan ng Diyos, ang mga Israelita ay alipin lamang nila nung panahon na yon. Alam niya na maaaring pagtawanan lang siya ng hari ng Egypt. Maaaring isipin ng Paraon na their God has no power. Kasi bakit hinayaan ng Diyos na maging alipin ng matagal na panahon ang kanyang mga mamamayan? Kaya maraming katanungan at pagdududa si Moises. So yung mga katanungan po na yon at pagdududa niya, yun po yung iisa-isahin natin. So number 1 po doon, ayan. Sa verse 11, ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako upang pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto? So maaari pong iniisip ni Moises noon, minsan na niyang ginawa. Di po ba kung nabasa niyo? Minsan na niyang ginawa, inisip niya na iligtas yung mga Israelita nung pinatay niya yung isang Egypt na nakita niyang nagmamalupit sa isang Hebreo. Pero ano nangyari sa kanya doon sa ginawa niya na yon, sa inisip niyang iligtas, di ba? Naging fugitive siya dahil doon. At buhat sa pagiging prinsipe, naging ano na lang siya, naging isang pastol ng tupa. Kaya makikita natin dito, na may takot na si Moises. Kasi yun yung nangyari sa buhay niya. Ngunit sumagot po ang Diyos sa verse 12. Sinabi po ng Diyos, sasamahan kita. At ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. So ito yung pangako ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Tulad din ng sabi ni Jesus sa kanyang mga tinawag upang mag-share ng kanyang salita. Di po ba sa Mateo chapter 28 verse 20, sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun po ang pangako ni Jesus sa kanyang mga tinawag. So binigyan na si Moises ng kasiguraduhan ng Panginoon na sasamahan siya. Nawala na ba yung pag-aalinlangan ni Moises? Hindi pa rin. Kaya muli siyang naghayag sa number 2 po, verse 13.
Sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin upang iligtas sila at magtanong sila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sabi po ni Moises, kung sakali, dun pa lang, diba, di siya sigurado. Makikita natin yung na walang kasiguraduhan si Moises sa inuutos sa kanya ng Diyos. Hindi siya nagtitiwala. Naninigurado muna siya bago siya sumunod. Makikita natin yung pag-aalinlangan ni Moises sa Panginoon. Kasi hindi pa niya totoong kilala ang Panginoong nag-uutos sa kanya. Kaya po kasunod noon, nagpakilala ang Diyos kay Moises. Yun po yung topic nung isang linggo. Kaya hindi ko na po uulitin. Kung nandito kayo noon, narinig nyo na yun. So kapag po kasi hindi natin totoong kilala ang Diyos na ating sinasamba, mahirap talaga ang sumunod. Kapag may duda tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo agad sumusunod. So gaya rin tayo ni Moises. Kaya nga kahit God revealed Himself on earth in the person of Jesus Christ, marami pa rin ang naliligaw ng paniniwala. And number 3 po, sa mga tanong ng pagdududa ni Moises, chapter 4, verse 1, nagtanong si Moises, paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa mga sasabihin ko? Sapagkat baka sabihin nila, hindi naman nagpakita ang Panginoon sa iyo. Paano nga naman kung hanapan siya ng ebidensya? Nung panahon na yon, wala namang cellphone. Walang recorder, diba? Walang CCTV. Ano ipapakita niyang ebidensya? Kung sakali ba, sabihin sa iyo nung katabi mo, nakausap niya ang Diyos, maniniwala ka ba kaagad? Sabihin sa iyo, nakausap ko ang Diyos kagabi. Baka sabihin mo, naluluko na siguro to. May maluwag na tornilyo dito. Kasi, paano ka makakasigurado na totoo ang nakausap niya? Ganon po yung nasa isip ni Moises dahil hindi naman araw-araw na nangyayari na nakikipag-usap ang Diyos. Likas sa atin ang matigas ang ating puso. Hindi madaling maniwala sa Diyos. Pero hindi ba't maging ang ating puso ay hawak ng Diyos? But God is so patient with us. Gagawin niya ang lahat upang tulungan tayo na maniwala sa Kanya. Kaya binigyan ng Diyos ng mga signs si Moises na talagang ang Diyos ay kasama niya, na talagang nakausap ni Moises ang Panginoon. Next. So, yan po yung mga katunayan sa verse 3. Chapter 4, verse 3. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya inihagis ni Moises ang tungkod at naging ahas ito. Napatakbo siya sa takot. Sa verse 4, sinabi sa kanya ng Panginoon, hulihin mo ito sa buntot. Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging tungkod. So makikita po natin dito na ipinapakita ng Panginoon kay Moises na kung yun ngang tungkod, kaya niyang gawin. Nakakaiba. Si Moises pa kaya. Na yung walang buhay na yun, kaya niyang gawin. Kaya niyang baguhin. So si Moises, kayang-kaya rin niyang gawin. So hinihingi ng Diyos dito yung pagtitiwala ni Moises sa kanya. Kaya niya ipinakita doon. Sa verse 6, sinabi pa ng Panginoon, ilagay mo ang kamay mo sa loob ng damit mo. Sinunod ito ni Moises at nang ilabas niya ang kanyang kamay na muti ito dahil tinubuan ng isang malubhang sakit sa balat. Sa 7, sinabi ng Panginoon, muli mong ilagay ang kamay mo sa loob ng iyong damit. Sinunod ito ni Moises at nang ilabas niya ito, maayos na muli ito katulad ng ibang bahagi ng kanyang katawan. So pinapakita po rito ng Panginoon na siya ay mas dapat pagtiwalaan kasi kung yung sakit, kayang-kaya niyang gawa ng paraan na gumaling. Di po ba, nung panahon na yon, isang malaking karamdaman yung magkaroon ka ng
Ano na tawag doon sa sakit na yun? Ketong. O, pinakikita ng Panginoon dito na kahit pa magkaroon ka ng ketong, kayang-kaya niya yung pagalingin. Sa verse 8 and 9, sabi po doon, pagkatapos sinabi ng Panginoon, kung hindi sila maniwala sa unang himala, sa ikalaway maniniwala na sila. Ngunit kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo, pagkatapos ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo at ibuhos mo ito sa tuyong lupa at magiging dugo ito. So pinapakita po dito ng Panginoon yung na siya ay may kapangyarihan sa nature. Kayang-kaya niyang baguhin yung nature. Kasi kaya niyang gawing dugo yung tubig at ibalik sa dati. So, pinakikita niya yung kanyang kapangyarihan. So, hindi lang isang sign ang kailangan kasi nga dahil sa katigasan ng puso ng tao, hindi agad naniniwala sa Diyos. Kahit napakarami ng ebidensya na totoo ang Diyos at totoo ang salita ng Diyos. Kung tutuusin, hindi naman kailangan nun ng mga ebidensyang to eh. Kung tayo lang ay naniniwala sa ating nag-iisang Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa Kanyang salita. Ano po yung tinuturo ng Diyos sa mga signs na ito? Itinuturo niya na meron Diyos na makapangyarihan. Meron Diyos na makagagawa ng mga bagay na imposible sa tao. Kaya dapat tayong maniwala sa Kanya. So sa New Testament po, marami ring sign na ipinakita ang Panginoon. Sa aklat po ni Juan, mababasa natin ang mga himalang ginawa ni Jesus. Di po ba, yung tubig, ginawa niyang alak. Yun po yung unang himala na ginawa ni Jesus. Yung 5,000 tao, napakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Maraming may sakit ang gumaling. Muling nabuhay ang patay. Para ano yung mga signs na yun? Ba't kailangan pang magpakita ng Diyos ng ganun? Sabi po sa aklat ni Juan, chapter 20, verse 21, sabi po dyan, upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay. So kung naniniwala ka na si Jesus ay yung tagapagligtas, bakit di ka susunod sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Naniniwala ka ba na mangyayari ang sinasabi ng Diyos na mangyayari? Ang patay muling mabubuhay? Ang mga makasalanan muling maibabalik sa Diyos? Ang lahat magiging tagasunod ni Jesus? At sa Kanyang muling pagbabalik, ang lahat ng tuhod ay luluhod at sasamba sa Diyos. So hawak ng Diyos ang resulta o kahihinat na ng pagtugon natin sa pagkatawag niya sa atin. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng gagawin natin magtatagumpay. Na lahat ng babahagi na natin ng salita ng Diyos ay tutugon ng positibo. Meron talagang hindi maniniwala. Meron din talagang papalpak sa ating mga gagawin. Pero ginagarantiyahan tayo ng Diyos na lahat ng mangyayari ay nasa Kanyang mga kamay. Hindi natin kailangang mag-alala sa future natin. Ang kailangan lang natin ay gawin kung ano ang ipinagagawa sa atin. And number 4 po sa verse 10. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagkasalita. Kahit na ngayon nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sa pakiramdam ni Moises, hindi siya qualified sa ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Nag-aalala siguro siya na baka hindi siya maintindihan ng paraon. Baka pagtawanan lang siya kasi nga sabi niya pautal-utal siyang magsalita. Nag-aalinlangan si Moises sa kanyang sariling kakayahan. Pero hindi lang yung sariling kakayahan ni Moises yung kanyang pinag-aalinlangan, kundi pati na rin yung kakayahan ng Diyos.
Inuutusan nga siya ng Diyos, kaya kahit sa tingin niya ay hindi siya qualified, gagawin siyang qualified ni Lord. Diba? Amen po? Kung sa tingin mo hindi ka qualified, ang Diyos gagawin kang qualified. So hindi tayo sure kung totoo yung dahilan dito ni Moises. Baka dahilan lang niya yun. Kasi po yung mga sumunod na eksena doon, mababasa natin, na siya naman din yung nagsasalita, siya yung nakikipag-usap sa paraon. So ibig sabihin, wala siyang problema sa pagsasalita. Or ginawa na ng Diyos, yung kanyang pagsasalita, ikinorek na ng Diyos. So binigyan na siya ng Diyos ng kapangyarihan na maitama yung kanyang pagsasalita. So makikita natin dito yung kawalan niya ng tiwala sa Diyos. Yung ang tiningnan niya, yung kaya niya, o di niya kayang gawin. Hindi niya tiningnan yung kayang gawin ng Diyos sa kanya. Kaya ano ang sagot ng Diyos kay Moises sa verse 11? Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang lumikha ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi ang tao? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o mabulag sila? Hindi ba ako na Panginoon? Sa verse 12, kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Alam niyo po ba at naniniwala ba kayo na lahat ng ating kakayahan nagmula sa Diyos? Minsan iniisip natin maswerte tayo. Na yung mga talentong meron tayo, nakamit lang natin yun kasi pinag-aralan natin. Sa sarili nating kakayanan, sa sariling pagsisikap. Hindi tayo magiging isang magaling na engineer o isang magaling na teacher, isang magaling na abogado, isang magaling na businessman. Kung hindi dahil sa Diyos. Hindi natin yun kaya. Ako po dati, hindi nyo man naitatanong, dati yun din ang akala ko. Akala ko, kaya ako nakatapos magaling ako. Kasi po, hindi nyo naitatanong, buhat nung high school ako na nagpaaral sa sarili ko. Hanggang high school, hanggang makatapos ako ng college, ako lang pong mag-isa yon. Wala akong hiningi sa amin. Pinag-aral ko yung sarili ko. So, dahil doon nakatagpos ako at nung 5 taon ako nag-high school kasi evening department po. Pagka evening department, 5 years ka mag-high school. 5 taon din ako nag-college kasi hindi ko nakukuha ng buo eh. Pero pinilit ko po yon na makatapos. At sa awa ng Panginoon, nakatapos naman. Akala ko noon ang galing-galing ko. Kasi nakatagpos ako ng buhat high school ko, kahit ako'y nag-aaral, kasali ko sa mga honor student ng high school. Kahit hindi ko nagagawang mag-review. Kahit hindi ko nagagawa. Nung college ako, hindi ko naranasang magkaroon ng book kasi wala akong pambili. Yun po, paano lang ako nakakapag-aral? Pupunta ako sa library, magse-xerox ako ng mga kailangan namin. Ganun lang. Kasi po mahal ang libro eh, hindi ko kayang bumili. Minsan nga, pumapasok ako, nanghihiram lang ako ng tsinelas na isusuot eh, para ako makapasok. Palit-palit lang yung damit. Kasi walang pambili, ganun lang. Ang kainaman lang noon, lagi akong busog. Tintatanungin ako ng mga kaklasmate ko, tinaayain akong kumain, busog ako. Yun ang sagot ko. Pag tinaya nila akong kumain, ay busog ako, kakakain ko lang. Pero sa totoo lang kumakalamnate yan ko. Kung nagsasalita lang, nagsalita na. Dahil po talagang wala ganun kahirap eh. Pero natagpos ko po yun. Kaya yung mga kabataan dito na ang dahilan, kaya hindi kayo makakatapos, walang pampaaral si nanay at si tatay, hindi dahilan yun. Dahilan nyo lang yun. Kayo lang ang nagdadahilan. Dahil pwede, kahit walang pampaaral si nanay, si tatay, buhay kayo eh. Kaya nyong gumawa ng paraan at nandyan ang Diyos. So nung panahon po na yun, akala ko ang galing-galing ko. Hindi ko po kasi siya kilala noon. Alam ko lang na may Diyos. Naniniwala ako na meron. Pero hindi ko po alam na lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung ginagawa niya para sa akin. Hindi ko rin po alam kung gaano niya ako kamahal.
Noon lang pong nakilala ko siya, nung ko lang yun nalaman. Nung nakilala ko siya, alam niyo, nung makilala ko siya, nagtuturo na ako. Napakatagal, ang daming nasayang sa panahon sa buhay ko. Nagtuturo na ako nung makilala ko siya. Sa pamamagitan ng isang eskwela ko din. Isang estudyante ko, na lagi niya akong binibigyan ng magazine na babasahin. Pag di ko kasi binasa, kinabukasan yon, tatanong niya sa akin, Ma'am, ano po yung nabasa ninyo? Ano po yung masasabi niyo? Kailangan may isagot ako. Kasi hindi siya maniniwala sa akin bilang teacher niya. So, napilitan akong magbasa. Doon po nung una nga, sabi ng mga classmate niya sa akin, sisira po ulo niyan eh. Nasisira na po kababasa ng Bible. Hindi pa ganun kasi kapalasak ng kagaya ngayon na halos sa lahat ng lugar may mga churches na para sa mga born-again Christian. Noong panahon na yon, hindi pa ganun. At pag naiba ka doon sa naunang religion, na Catholic, ang alam nung iba, nasisira yung ulo mo. Kasi nga naman, panayambasa, lahat ng sasabihin mo na i-relate sa Bible. So napilitan lang ako nun. Until nung umaattend ako, very religious po ako. Kasi hindi ako na-absent ng araw ng linggo sa pagsimba. Sa Catholic, hindi talaga ako na-absent. Hindi ako kagaya nung iba na sinasabing Katolikong pabaya. Hindi po ako ganon. May Wednesday pa nga, may Friday pa nga, may First Wednesday, may First Friday, may ganon, may Last Friday, may mga ganon. Dahil yun yung nakaugalian. Yun yung nakita ko sa nanay ko. Kaya, siyempre, na-adapt natin yung nakikita natin sa ating mga magulang. So, yun yung nakita ko. Akala ko noon okay na yon. Yung papasok ako sa simbahan, uupo ako. Pag sinabi pag part na tatayo, pag part na luluhod. Kabisado ko na yung isasagot. Alam ko na. Pero isa lang yung hindi ko natutuhan doon, magrosaryo. Kasi po, tamad akong mag-memorize. Kaya hindi ko alam yon. Hindi ako marunong noon. Hindi ko rin alam yung mga misteryo na sinasabi nila. Hindi ko yun alam. Kasi tamad akong mag-memorize eh. Dahil wala nga akong panahon na gawin yun. Kaya hindi ko siya ginagawa. Kaya po nung time na yon, talagang ganun lang. Pakiramdam ko, really, enough na yon na pumupunta ako ng church, lalabas, uuwi, ganun. Tapos pagka First Friday, sige, attend, at ano. Pero tanong niyo sa akin kung ano natutuhan ko noon, wala. Wala po talaga. Hanggang sumapit ako doon sa time na tinatanong ko na yung sarili ko. Pagka kasi yung kaibigan ko, yung kasama kong sumisimba, after ng misa, aakyat siya doon sa may altar, yung may puon. Tapos magpupunas siya doon ng panyo. Yun po hindi ko rin ginagawa. Kasi sabi ko, bakit ko kailangang magpunas doon? Mamaya may sakit yung nanggaling doon, mahahawa pa ako. Kamahal magpa-doktor. Yun po yung dahilan ko nung kaya hindi ako nagpupunas. Hindi ko nakagawian yun. So siguro, kung nung before that ay meron nang nakapagsabi sa akin at meron nang nakapag-aya sa akin, hindi na sayang yung mga ilang years ng buhay ko. So pakiramdam ko po na sayang yung mga ilang taon ng buhay ko dahil doon. Kaya po mapakahalaga ng merong nagsishare sa'yo. Kasi natututuhan mo yung tama. Hanggang po nung time na yon, ma-attend ako sa Catholic Church ng 5 ng umaga kasi gusto ko yung first mass kasi tahimik yon. Then after nun, pupunta po ako dito ng 9 o'clock kasi may nag-aaya sa akin pagdating dito. So nakakadalawang simbahan ako. Sabi nga ng mga co-teacher ko, lalagpas na ako sa langit. Kasi pupunta ako ng Catholic sa umagang-umaga. Pag medyo tanghali na, dito naman. Kasi mayroong nag-aaya sa akin. May namimilit na laging nagte-text. Inaantay ka na namin dito. Halika dito.
Ganun. And then napagkukumpara ko, ano ang pagkakaiba? At nakita ko po yung pagkakaiba, kaya ngayon nandito ko. Kung hindi ko nakita yun, nandun pa rin ako. So nakita ko yung pagkakaiba. Hindi pumasok sa isip ko yung doon ako nagising, doon na rin ako mamamatay. Ayoko po yung ganong kaisipan. Marami po yung ganon ng katwiran no? Dito na ako nagising, dito na rin ako mamamatay. Ito yung ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Paano kung yung ninuno mo pala magnanakaw? E di mamanahin mo din yun. Kasi yun ang pinamana sa'yo. Kaya po hindi tamang katwiran yun. So minsan po ba para rin kayo si Moises na piling nyo, hindi rin kayo qualified sa iniuutos niya? Para rin po ba kayo si Moises na gumagawa ng dahilan para hindi sumunod? Pinapaalala po ng Diyos kay Moises at sa atin na siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagdedesisyon kung ano-anong kakayahan o limitasyon ang meron tayo. Huwag natin gawin dahilan yung inaakala nating kahinaan natin upang huwag sumunod sa Kanya. Sabi nga po ni Pablo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang pangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Yun po ay upang magtiwala tayo hindi sa sarili nating magagawa, kundi sa magagawa ng Diyos sa atin. Kaya po sabi niya kay Moises, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Hindi naman po niya tayo uutusan pagkatapos sabi niya, o sige, bahala ka na riyan ha. Ikaw na bahala, dumiskarte ka ng sarili mong diskarte. Hindi po ganun. Tutulungan tayo ng Diyos. O kagaya po kay Moises, ito din ang pangako ng Diyos kay Jeremiah. Nung tawagin na niya si Jeremiah. Next, Jeremiah chapter 1 verse 6. Yan. Sabi po ni Jeremiah, makapangyarihang Panginoon, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako. Pero sagot po ng Diyos sa verse 8, huwag kang matakot sa mga tao sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Yun po ang sabi ng Panginoon. Makikita po natin dito na hindi pinababayaan ng Diyos yung kanyang mga tinawag. Sasamahan niya, tutulungan niya. Tinawag tayo ng Diyos para gawin ang mahihirap. Yung mahihirap gawin, tulad ng pagharap sa maraming tao, gaya po nito. Sabi nga po ni Pastora Susan nung nakaraang linggo, sabi niya, ninenervyos ako. Totoo po yun. Kahit po tumatayo ka na dito, pag darating sa iyo yung time na pagtayo mo, parang nakakatakot yata, parang ninenervyos ako, parang hindi ko alam kung ano sabihin ko, parang baka mamaya may mali akong masabi, baka mamaya ganito, mapasok po talaga sa isipan yon kahit po sanay na. Lalo na po pagka first time mo na tumayo. Ako po, nung first time kong tumayo dito, di ko alam kung ano ang gagawin ko. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Nangangapa ako. Pero sabi ko po sa Diyos, nung unang-unang tayo ko, Lord, bahala ka na sa akin ha. Naniniwala ako na hindi mo ipapahiya yung inutusan mo. Kaya po after nung first time ko na yon, tinanong ko yung mga friends ko, ayan si Pastora Nancy, tinanong ko, ano ba masasabi ninyo? Okay ba? Kasi po kailangan ko ng assurance na tama yung ginawa ko. Siyempre nakakapagpalakas ng loob yun. Na masabi nila sa'yo, kailangan ko na ma-evaluate nila ano nga ba, ano pa ba'y kulang ko, ano pa ba yung dapat kong idagdag. Kailangan po ganun. Kaya ang tinatanong ko, yung sigurado kong magsasabi sa akin ng totoo.
Kasi pag tinanong ko yung isang kakilala ko, ano ba masasabi mo dun sa preaching ko? Sigurado, sagot sa akin na, okay po, maganda po. Kasi hindi ko naman sila friend. Pero pagka yung friend mo talaga yung tinanong mo, sasabihin sa'yo nun kung ano yung totoo. Kulang ka ng ganito, kailangan ganito yung gawin mo, kailangan gano'n at ano, di ba? Dahil hindi naman tayo perfect eh. Pag tayo mo dito, siyempre, may kaba. Hindi mawawala yun. Kaya nga hindi ko pinangarap na tumayo dito eh. Talaga lang ang Diyos ganun eh. Hindi ko pinangarap yun. Nung una, sabi sa akin ni Courtney, Mami, siya yung una ko kasing kasama dito noon eh. Kailan ka kaya magpipray? Mag-opening prayer lang yun ha. Sabi ko, lubayan mo ko. Hindi ko yung kaya. Hindi ko kaya ginagawa nila. Nagpipray sila ng walang binabasa. Kasi sanay ako, Catholic, nagbabasa eh. So sabi ko, hindi ko kaya yun. Until inutusan ako ni Pastor Danny, sabi sa akin, ikaw mag-opening prayer. Opo, hindi po ako marunong. Sabi sa akin, bakit? Hindi ko po kayang mag-pray nang hindi po nagbabasa. Sabi sa akin, ilista mo, basahin mo. Para namang nakakahiya. Kasi wala akong nakitang tumayo na nagbasa ng prayer. Sabi sa akin, teacher ka, di ba kaya mo yun? Napakalaki ng pagkakaiba. Then nakalagpas po ako doon. Sabi sa akin ulit ng Courtney, Mami, kailan ka kaya magpipreach? Lubayan mo ka ako kung nasisiyahan ako sa pagkakaupo ko. Ang sarap lang maupo at makinig. Tapos, ganyan, kang hirap yun. Sabi ko, hindi ko yung kakayanin. Ayoko. Sabi ko, pagka nag-uutos pala yung Diyos, di ka pala makakatanggi. Sabi sa akin noon ni Pastora Susan, two services pa kami noon, umaga at hapon. Sabi niya, Tita Benny, ikaw mamayang hapon. Talaga naman, pakiramdam ko, nanlalamig ang buong katawan ko. Sabi ko, bakit? Bakit? Sabi niya sa akin, di ka ba nakinig kanina? Nakinig. O nakinig ka pala, ikaw mamaya. Yun po yung kauna-unahan. Pagtayo ko ng Sunday ng hapon, hindi ko alam kung ano makati sa akin, ano masakit. Napakahirap, parang pakiramdam ko, pinagpapawisan ako kahit hindi naman ganun kainit. Talaga po in everything na gagawin natin, pinakamahirap yung una. Pero after that, na nalagpasan mo yon, okay na. Pero hindi po ibig sabihin nun na nakalagpas ka doon tiwalang-tiwala ka na, hindi pa din. Nandun pa rin yung kaba. So minsan po yung mga ipinagagawa ng Diyos sa atin, para sa atin napakahirap gawin. So pinagagawa po niya yun sa atin, hindi dahil believe siya sa atin, hindi. Dahil gusto niya na makita natin yung kapangyarihan niya. Kaya po dapat tayong magtiwala sa kanyang pangako na sasamahan niya tayo at sasaatin ang kanyang kapangyarihan kung tatalima tayo sa pagkakatawag niya sa atin kahit saang ministry man niya tayo tinawag. Number 5 po, chapter 4 verse 13. Sabi po doon, ngunit sinabi ni Moises, O Panginoon, kung maaari po magpadala na lang kayo ng iba. Ayan. Diba? Naging bat na rin si Moises. Bakit ako? Ba't ako? Bakit hindi na lang si Aaron? Ba't ako? Ba't di iba na lang? Para pong kulang pa sa kanya yung assurance ni Lord na sasamahan siya. Hindi siya naniniwala. Tinawag pa naman niyang Panginoon, tapos di naman pala siya naniniwala. Di naman pala siya susunod. Parang sinasabi niya kay Lord na, wrong choice ka, Lord. Wala akong kakayahan. Pumili ka na lang ng iba. Yun po kasi yung expertise natin di ba? Yung magturo. Magturo ng iba, siya na lang. Yung pag sinabi sa'yo, sa Sunday, ikaw ang opening prayer
Siya na lang po. Mas magaling po siya kaysa sa akin. Siya na lang tawagin ninyo. Magaling pong mag-pray yun. Pagka sinabing mag-share ka sa cell group, sasabihin, Pastora, di pa po ako handa. Si sister na ganito na lang. So buti na lang po sa cell group po namin, yun ang maipagmamalaki ko sa inyo. Sa cell group po namin, hindi ko na kailangang magturo. Nagbo-volunteer po sila. Pag sinabi ko, sino gustong mag-volunteer para sa next week natin, ay may nagbo-volunteer po. At kagaya nung isang Friday noon na hindi ako pwede talaga kasi may biglaan. So nagulat ako at tuwan-tuwa po ako bilang leader nila na may tumayo kahit wala akong inassign. So ganun po. Kaway-kaway nga yung mga cell group ko dyan. Nahiya pa. Ayan. Mababait po yan. Matatapang yan. Hindi ko kailangang mag-utos. Kasi sabi ko nga sa kanila, ang pangalan ko lang Benedicta or Dikta, pero hindi ako marunong magdikta. Hindi ako sanay magdikta, kaya volunteer ang hinahanap ko. Ayoko nang dinidiktahan ako, kaya ayoko din nang dinidiktahan ko sila. So, hindi po nagustuhan ni Moises yung sagot ng Diyos pala rather. Hindi nagustuhan ng Diyos yung sagot ni Moises, kaya ano ang sabi ng Panginoon sa verse 14? Sabi po doon, nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises. Kaya sinabi ng Panginoon, o sige, si Aaron na lang na kapatid mo, na isang Levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita. Papunta na siya rito, makikipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ka. So makita po natin, nagalit ang Panginoon kay Moises. Pero kahit nagalit ang Panginoon, hindi niya sinumpa si Moises. Kung tayo siguro yun, baka sabihin natin, simula sa araw na ito, hindi ka na talaga makakapagsalita. Kasi ayaw mo magsalita eh. Ginagawa mong katwiran yung hindi mo kayang magsalita. Kung ako yun, sasabihin ko sa kanya, simula sa araw na to, tandaan mo, hindi ka na makakapagsalita. Kasi ayaw mo sumunod. Makikita po natin dito ng ating Panginoon, kahit nagagalit siya sa mali nating ginagawa, nandoon pa rin yung gentleness niya sa atin. Pinapakita pa rin niya kung gaano niya tayo kamahal sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating pagsuway. Pinakikita pa rin niya yon. Hindi pa rin niya tayo ginagawa ng hindi maganda. Hindi niya sinasabing, sige, iwanan na kita. Total, ayaw mo sumunod sa akin. Di po ba napakabuti ng ating Panginoon? Palakpakan nga po natin ang ating mabuting Panginoon. Ayan. So alam naman pala ng Panginoon na si Aaron ang mahusay magsalita. Bakit kaya hindi na lang si Aaron ang pinili niya? Siya pala yung mahusay eh. Dapat si Aaron na lang ang pinili. Bakit po? Dahil ang Panginoon natin, di siya naghahanap ng qualified. Ginagawa niyang qualified yung mga unqualified. Ano lang ang dapat nating gawin? Sumunod sa Kanya. Yun lang. Sabi niya kay Moises, si Aaron daw magsasalita para sa kanya. Pero mababasa po natin dun sa kwento, wala namang instances na si Aaron ang kausap ng paraon. Si Moises lang din ang kausap. Si Moises yung nagsasalita at mapapansin nga natin, wala naman dun sinasabi na nung kausap ni Moises ang paraon ay nabulol si Moises. Wala namang ganun. So makikita po natin dito na gaano man kaordinaryo ang tingin mo sa sarili mo. Yung tingin mo, limitado lang yung kakayahan mo. Kapag ang Diyos ang kasama mo, magagawa mo yung nakikita mong hindi mo kayang gawin. Dahil ang Diyos ang laging nating kasama. Dahil siya ang gumagawa para sa atin.
Siya yung nagsasalita para sa atin. So tandaan po natin, ang Diyos na tumawag kay Moises, ang Diyos na tumawag kay Jesus, parehong Diyos din po yun na siyang tumatawag sa atin ngayon. Totoo po na mahirap sumunod sa ipinagagawa niya. Kung titingnan natin, ang hirap. Kasi parang pag tatanawin mo yung sarili mo, talaga sabihin mo, hindi ko yung kaya. Limitado lang kasi yung kakayahan natin. Yun ang ating maiisip. Pero, pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, na siya yung kikilos para sa atin, magagawa po natin yun. Magugulat ka pa, paano ko nagawa yun? Hindi naman ako sanay nun. Dahil hindi naman ikaw talaga yung gumawa nun. Ang Panginoon ang gumawa nun. Ginamit ka lang na instrumento. Ang pangako po niya, sapat yung tulong na ibibigay niya as we respond to His call in making disciples of our children, in making disciples of our members of the family, in making disciples of our unbelieving friends. So hindi po siya nangako na magiging madali ito para sa'yo. Kaya nga po nang sabi ko kanina, hindi naging madali para sa akin. Lalo pagka first time mong gagawin. Pero nagagawa po. Minsan yung sasabihin mo, hindi yun ang sasabihin mo. Hindi yun yung nakasulat. Hindi yun yung inisip mo na gagawin, sasabihin. Pero yun yung lumalabas sa bibig mo. Bakit? Dahil tinutulungan ka ng Diyos. Siya yung sumasayo habang ikaw ay inuutusan niya. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan natin. Hindi natin kailangan mag-imbento ng kwento. Hindi natin kailangan gumawa ng magandang kwento para maniwala sa iyo yung mga nakikinig. Ano lang ang dapat mong gawin? Basahin mo lang yung Biblia. Pag-aralan mo yung kanyang salita. Kaya naman ng Diyos na gumawa sa sarili lang niya eh. Bakit ginagamit pa niya tayo? Dahil gusto niya nakasama niya tayo sa gagawin niya. Kaya po, it's a great privilege kapag ikaw ay tinawag niya. Ariin natin yun na great privilege sa ating buhay. Dahil hindi po lahat ay tinatawag. Dahil meron tinatawag na hindi naman sumusunod. So if our life purposes is rooted in what God wants to do and who God is, we cannot choose a better life and we cannot fail. Kagaya po sana ni Moises nung tinawag siya ng Panginoon doon sa burning bush, sabi po niya, narito ako. So sana po tayo pag tinawag tayo ng Panginoon, yun din ang maging sagot natin. Narito ako, Panginoon, nakahanda po ako. So lahat po ng mga tanong natin sa ating buhay, lahat ng mga excuses na ginagamit natin, kalimutan na po natin yun. Ang tanim natin sa ating isipan, narito ang Diyos, hindi niya pinababayaan yung kanyang mga tinawag. Lahat po ng tinawag ng Diyos, tinutulungan niya para masatisfied, para maging victorious yung gagawin niya. Dahil ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Makikita po natin na ang ating Panginoon, napakamapagmahal niya. Hindi siya parang isang boss sa isang opisina na, sige, gawin mo to, gawin mo yon, bahala ka kung paano ka didiskarte. Pero ang Panginoon po, hindi ganon. Ang Panginoon po, tinutulungan niya tayo. Sabi nga niya, pati pag sasabihin ko sa'yo kung ano ang sasabihin mo. Ibubulong ko sa'yo kung ano yung sasabihin mo. Sabi nga po ni Sister Diana kanina, huwag niyong antayin na ibumulong sa tenga niyo. Hindi po mangyayari yun. Dahil saan po niya ibinubulong? Sa puso natin. Doon po nang mumula yung ating mga sasabihin. Sa puso natin. Sa puso natin na hawak ng Panginoon. Dahil siya ang may hawak, kaya siya yung
makakapangyari sa lahat ng ating gagawin. Pagsunod lang yung ating kailangan. Wala na pong iba. Yun lang ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yun tayo ay matutong sumunod. Yun tayo ay matutong magpakababa sa kanyang harapan. Let us follow God. Follow po natin siya kung ano man yung inuutos niya sa atin. Kung ano man yung ipinagagawa niya. Ano po ba yung ipinagagawa niya na hanggang ngayon hindi mo pa nasusunod? Diba sabi niya sa'yo, sharean mo yung pamilya mo, na-sharean mo na ba? Diba sabi niya sa'yo, sharean mo yung kaibigan mo, nagawa mo na ba? Sabi niya sa'yo, pagka daw Kristiyano na, pagka daw naging Kristiyano ka at kilala mo na ang Panginoon, ano ka na? Walang hiya. Bakit? Hindi ka na kasi marunong mahiya. Hindi mo na ikinahihiya yung salita ng Diyos. Kaya walang hiya ka na. Wala nang hiya. Yun po yung ibig sabihin, ha? Hindi walang hiya na yung alam natin salita. So nawawala yung hiya. Nawawala yung pag-aatubili. Ako po kahit teacher ako, marunong akong humarap sa mga estudyante ko. Pero sa totoo lang po, mahihiyain ako. Kaya nga nung una ako inutusan, sabi ko, hindi ko yung kaya. Dahil hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Nahihiya ako. Alam kong kaharap yung mga estudyante ko, hindi tututol yun eh. Saka madali lang yung humarap sa bata. Madali lang dahil hindi ka naman nila kukwestiyonin sa sinasabi mo. Lalo na po, tinuturo ko kasi math eh. Wala silang karapatan na mag-question. Ano po yung ginagawa ko para susunod sila sa akin? Binibigyan ko sila ng example, ng halimbawa. Pagka kasi nakita ng bata na ikaw mismo hindi mo yun kayang gawin, paano sila susunod sa'yo? So, ganun din po sa atin. Pag nakita nila na yung sinasabi mo pala, yung ipinangangaral mo ay hindi mo nagagawa, pag mong asahan na susunod sa'yo yung mga naririto. Dahil hindi mo yung kayang gawin eh. Nasasabi mo lang pero hindi mo kayang gawin. Be a good example para susundin ka nila. Hindi sa pamamagitan lang ng salita, mas mahalaga yung nakikita nila sa gawa. So kaya nga po siguro kahit ayoko din na maging teacher, ayun ang ibinagkaloob sa akin ng Diyos. Yun ang ginawa niyang training ground sa akin para ako makarating dito. Dahil kung hindi siguro ako naging teacher, hindi ko siguro magagawa ito. Yung katyagaan sa pagtuturo. Kung mahirap pong turuan yung bata, mas mahirap turuan yung matanda. Mas matigas ang ulo ng matanda. Mas maraming katwiran ng matanda. Mas maraming pilosopo sa matanda. Kaya sabi ko nga, hindi ko man lang pinangarap ang maging teacher, pero doon ako dinala ng Panginoon. Kasi training ground ko pala yun para sa pagtuturo sa mga naririto ngayon na mas mababait kaysa sa mga estudyante ko. Diba? So kaya po pag kayo ay tinatawag ng Panginoon natin ngayon, ang sagot lang po ay yes, Lord. Yun lang po ang sagot. Wag nang mga tuwiran. Dahil pagka Panginoon ang nag-utos, wala kang katuwiran. Gagawin niya yun. At ipatutupad niya dahil yun ang gusto niya. Pahihirapan lang natin yung ating sarili sa hindi pagsunod. Sa bandang huli, susunod ka rin. So, awitan po muna natin ang Panginoon bago po tayo mag-closing prayer. Maaari po tayong tumayo. Ikaw ang hinatanong. Sa'yo pangalan, ikaw ay akin, para sa akin,
matapos man ang sandaigdigan, hindi kita iiwan. Dalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin, dahil mahal ka sa akin. Hawag mo ako sa aking pangalan. Pili mo mula sa karamihan. Buhay ko'y pinatawad sa kasalanan at pinagpala mong lubusan. Kaya naman ang buhay ko sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y bibigay. Salamat ako'y tinawag mo, sa puso mo'y nilagay. Sa pastulan, di kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin, dahil mahal ka sa akin. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin, dahil mahal ka sa akin. Dahil mahal ka sa akin. Dahil mahal ka sa akin. So tulad po ng sabi doon sa awitin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Dadalhin niya tayo sa isang magandang pastulan upang tayo ay pagpalain. Ano lang yung hinahanap niya sa atin? Yung tayo ay sumunod sa Kanya. Yung ipakita natin sa Kanya yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagsunod. Oh, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa muli sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano mo kamahal ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan, ay nariyan ka pa rin, Panginoon. Patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo ipinapakita yung pagkalinga mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na tinutulungan mo kami, nililigtas mo kami sa lahat ng mga harapin namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po na binibigyan mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok na narito sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pagmamahal mo na walang katulad. Dahil po dito, Panginoon,
Kami po, Lord, ay nangangako, Panginoon. Nangangako po kami ng walang hanggan na pagsunod sa iyo, Panginoon. Nangangako po kami, Panginoon, na habang po kami nabubuhay, narito kami, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo kami. Kahit ito sa paningin namin ay mahirap gawin dahil limitado ang aming kakayahan. Pero ikaw na aming Diyos ay hindi namin kayang limitahan. Oh, hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. May questions po dyan sa groupings. Announcement lang po muna. Yung po mga bago, hindi po ibig sabihin lalabas kayo kasi wala kayong kagrupo. Napapansin ko po kasi yun. Very observant po kasi.